Isang pagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid, na muli nating pag-aralan yung salita ng Panginoon. So, last meeting sa episode 28, pinag-usapan natin yung tatlong klase ng kamatayan na naging resulta ng kasalanan. So, merong kamatayang physical, kamatayang spiritual, at kamatayang walang hanggan sa kabilang buhay. So, nakita natin na meron talagang parusa ang Diyos sa mga taong nagkakasala. At dito rin natin nakita ang katotohanan na walang minamanang kasalanan. So napag-aralan natin last time na ayon kay Ezekiel chapter 18 verse 3 to 4, sabi rito ng Biblia, sabi ng Diyos, ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi niyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. Ang kaluluwang nagkasala ay siyang mamamatay. So, ibig sabihin, wala pong pasahan ng kasalanan. So, ang tiyak na nakita natin sa ating pinag-aralan, ang minana natin ay yung resulta ng pagkakasala at kabilang doon yung tatlong klase ng kamatayan na pinag-usapan natin. Sabi nga, ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pagiging matuwid at ang makasalanan ay mamamatay dahil sa kanyang kasamaan. So alam natin na ang kasalanan ang dahilan kung bakit hindi tayo magtatagumpay sa sanlibutan ito o hindi tayo pakikinggan ng Diyos para tayo makapasok sa kanyang kaharian. So, walang manahan ng kasalanan. So, sa episode 29, pag-usapan natin yung kasalanan mismo. So, dapat alam natin kung ano yung kasalanan. Pag-aaralan natin ito para hindi para gawin, kundi para malaman natin kung ano-ano yung mga bagay na nagagawa natin na na kasalanan. So alam natin sa last meeting, sa last episode ko, so nakita natin ang kasalanan ay nagmula sa Garden of Eden. So kung titingnan natin yung mga history sa Biblia, after ng pagpapalayas ng Diyos kay Eva at kay Adan sa Garden of Eden, so nagsimula na yung unang murderer, si Cain. Pinatay niya yung kanyang kapatid. So nagkaroon na ng pagpatay talaga ng kapwa-tao. So tingnan natin ngayon kung ano yung kasalanan at sino-sino at ilan ba ang mga kasalanan. So kung titingnan natin, ang Biblia ay napaka-accurate sa lahat ng pagkakataon at marami siyang sinasabi rito kung sino-sino at kung ano yung totoo tungkol sa mga bagay-bagay. Lalo higit pagdating sa patungkol sa ating Panginoon at patungkol sa creation niya. At lalo higit ngayon din ay pag-aaralan natin ang kasalanan at alam natin ayon sa banal na kasulatan na lahat ng tao ay nagkasala. So walang hindi nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakasala. So after na tayo ay dumating sa edad na tayo ay may kaalaman na tungkol sa mga bagay na mabuti at masama, so tayo ngayon ay mabubulid na sa kasalanan. So, yung mga bata natin dati, bakit daw sila ay binibinyagan para mapatawad sa minanang kasalanan. So, ang mga bata po natin at saka yung mga incapacity na makaalam ng tama ay itinuturing ng Panginoon na sa kanila yung kaharian ng langit. Kaya nga yung mga bata natin, they are not subject para patawarin sa kasalanan kasi sila ay wala pang nagagawang kasalanan. So, makakagawa pa lang sila pag dumating sa stage na sila ay magkakaroon na ng kaunawaan tungkol sa mabuti at masama. So, sabi ng Panginoon kasi, ang mga bata ay siyang
magmamana ng kaharian sa kanila yung kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18, verse 2 hanggang 4, sabi rito ng Panginoon, ang Panginoon mismo tang tumawag sa mga bata. Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago o naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang magpakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Gayon din ang sinabi ng Panginoon sa 19 verse 14 ng Mateo. Sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang magpapabilang sa kaharian ng langit. So yung mga baby natin, yung mga bata at saka yung mga may mga kapansanan, mentally ill, so sila po ay katulad ng mga baby na sila yung makakapasok sa kaharian ng langit. So sila yung mapapabilang sa kaharian ng langit, sabi ng Panginoon. Kaya nga sa atin, yung mga baby natin, kawawa naman kung pumamanahin natin ang kasalanan. Kaya nga doon sa Ezekiel 18:20, sabi rito, ang nagkasala ay dapat mamatay, ang anak ay hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama hindi dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay dahil sa kanyang kasamaan. So napakaliwanag po na hindi magmamana ng kasalanan ng ama yung anak. At yung anak, ganun din, hindi pwede niyang pagbayaran ang kasalanan ng ama. So maliwanag ang kasalanan o yung pagkakasala natin, kanya-kanya tayo at darating sa panahon na tayo ay magkakasala at darating yung mga bata natin pag sila ay nagsilaki at sila ay nag-mature, so sila din ay magkakasala at mapapabilang na rin sila sa mga makasalanan. So hindi natin minana. Ang minana natin ay yung resulta ng pagkakasala. Yan, sabi nga, ang ahas ay lalakad ng pagapang, gapang na yung kanyang paglalakad. At ang babae ay mahirapan sa paglilihi, panganak, at magpapasakop sa asawa habang buhay. Ang lalaki naman ay magtatrabaho hanggang malibig. At ang universo ay pinarusahan din ng Panginoon. Imbis na ang sumibol dyan ay mga pagkain na basta pakainin na lang, so kailangan ay pag-anihan, kailangan ay magtanim kasi mga damo, tinik na lang yung aanihin, tamang sisibol yan. So para tayo ay makakain, kailangan natin mag-araro o magtanim. So ganun ang naging resulta. Kaya nga sa atin, yung kasalanan ng ama, kasalanan niya. Ang kasalanan ng anak, kasalanan niya. At yung mga baby natin, yung mga bata natin, hanggat hindi pa sila dumarating sa panahon na sila na alam na nila yung tungkol sa mabuti at masama, umimuwang na sila sa mga bagay na mahalay o sabi nga yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Doon pa lang sila magsisimulang magkasala. So maliwanag, wala tayong minamana ng kasalanan. Pero yung mga bata natin, once na sila'y lumaki, mapapabilang din sila sa kasalanan kasi nga ang dahilan, kung titingnan natin, ang sabi nga ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Sabi sa Romans 3:10 hanggang 12, sabi rito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas, nagpakasama at walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, ang mga makasalanan, ito po yung nangyari sa kanya. Yung mga tao nagkasala, ito po yung mga pinagdaanan niya. Kaya nga sa atin, ganito rin tayo dati. At yung mga bata na magsisilaki, darating ang panahon na hindi na rin sila magiging matuwid. Napapabilang na rin sila sa hindi matuwid dahil sa kadahilanan wala pong nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. So mahalaga po yung maunawaan natin at higit sa lahat, naghahanap tayo ng Panginoon sa buhay natin. Hinahanap natin ang Diyos sa buhay natin.
So, kasalanan pala yung wala kang kaunawaan tungkol sa Diyos. Kaya nga sa atin, um, paano malalaman ng isang tao na mayroong Diyos? So, merong dalawang bagay na magpapakilala na mayroong Diyos. Una sa lahat, yung kanyang mga nilikha. At ayon sa kanyang mga nilikha ay pinatunayan na merong Diyos na hindi nakikita. Kaya nga doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ang magkakaroon sila ng kasalanan o para bang hindi nila naunawaan ang Diyos. Kahit na meron nakikita silang mga nilikha ng Diyos, ay hindi nila ito pinapansin. At ang sabi nga dito sa Romans chapter 1 verse 18, sabi rito ni Paul, nahayag mula sa langit ang puntang Diyos laban sa mga lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. So mapansin natin dito, yung parusa ng Diyos ay lalapat, yung puot ng Diyos ay lalapat laban sa mga kalapastanganan at kasamaan ng mga taong hindi naniniwala o sumisiil sa katotohanan. Kaya nga yung walang pagkaunawa sa katotohanan, yung hindi mo tinitingnan yung mga gawa ng Diyos, parang hindi mo siya hinahanap. So, mapapagaya tayo doon sa mga nakasulat dito sa Biblia. Sabi nga rito, ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang walang ang kalikasang mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos na ginawa niya. So, mapansin natin dito, ang nagpapakilala pala sa Diyos dito ay yung kanyang mga nilikha. Kaya maliwanag sabi rito, mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya, kahit wala na silang may dadahilan. So, pag hindi natin naunawaan kung sino yung lumikha, tiyak na hindi rin natin nahanapin ang Diyos. Kaya nga sa mga tao ngayon, marami sa atin ang hindi nila pinapansin yung mga nilikha ng Diyos para maunawaan nila kung sino yung lumikha rito. But instead, yung mga scientists nga, pinapapaniwala pa nila yung mga tao kung ano-ano, kung galing saanan, merong basta na lang nag-exist. Kung maraming mga taong lumalaban o sumisiil sa katotohanan. Kaya nga sa atin, kung hindi natin hinahanap ang Diyos, ito pala ay kasalanan. Kaya nga maliwanag sabi rito sa Romans 3, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Kaya nga yung paghanap natin sa Diyos, isang mahalagang hakbang pala yan. At pag hindi natin hinanap ang Diyos o hindi natin pinaniwalaan o hindi natin naunawaan na may Diyos o hindi natin siya hinanap. So, ang sabi, matindi ang puot ng Diyos na ilalapat sa kanila. So, yung kinreate pala ni God o ng Diyos ang siyang magpapakilala sa Kanya. At dapat tayong maniwala at dapat nating malaman. Kaya nga sabi rito sa verse 21, kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y hindi pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. So, yun yung magiging grounds. Kahit alam na nila na may Diyos dahil sa creation, ang sabi nga, hindi man lamang siya pinasalamatan o pinarangalan. Kaya nga sa ating kasalanan pala yung ganung bagay. Kaya nga, kung meron tayong nagagawang kasalanan, minsan yung very common lang na para ba yung tinitingnan natin, parang yung conventional sin lang, yung papatay, magnanakaw, parang ganun lang. Pero dito pala nagsimula magkasala ang isang tao, mas nandiyan hindi siya nakaunawa at hindi niya hinanap ang Diyos.
Ang sabi, lahat ay lumihis ng landas, nagpakasama. So, yung paglihis ng landas, alam natin kung ano yung original design ng Diyos sa atin. Ang original ng Diyos sa atin ay nilikha tayo para gumawa ng mabuti. So, yun yung original design ng Diyos sa atin. Kaya nga kung tayo ay lumihis ng landas at ang nilakaran natin ay puro kasamaan. So, isang malaking kasalanan yun at isa rin yung dahilan kung bakit tayo nagkakasala. So, ang kasalanan pala ay pwedeng hindi pwedeng matutunan ng isang bata. Kasi yung mga bata natin, talagang hindi niya alam kung wala pa siyang muwang tungkol sa mga bagay nito. At wala pa siyang alam na landas na pwede niyang lihisan. Dahil ang mga bata natin, akay-akay lang yan ng mga magulang o ng matatanda sa kanila. So, yung paglihis ng landas o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kabilang din sa paglihis ng landas. Kaya nga ang Panginoon nagsabi na merong 200 o two-way, yung isang makitid at isang malapad. At doon sa malapad na daan, maraming dumaraan at ang dulo nito'y kapahamakan. Ngunit ang dumadaan sa makipot na pintuan o makitid na daan, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin, paano tayo makakarating sa buhay na walang hanggan kung wala tayong kaunawaan tungkol sa mga bagay na dapat nating nilalakaran. Kaya nga yung kasalanan ang isang nagiging dahilan kung bakit tayo napapahamak. Kaya nga pag ang lihis ng landas natin o yung paggawa ng masama ay isang tandayan na tayo ay nagkakasala. So ang sabi, sila'y lumihis ng landas, nagpakasama. So imbis na magpakabuti tayo, nagpakasama tayo. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So yung paggawa ng mabuti ang design ng Diyos sa atin. Kung titingnan natin ang sinabi ng Panginoon at sabi ng banal na kasulatan. Sa Ephesians 2:10, sabi rito, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ng Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noong pamanguna. So kung mapansin natin ang original design ng Diyos sa atin, para lang gumawa ng mabuti. Originally, when God created us according to His image, ang intention niya gumawa tayo ng mabuti. Kaya nga pag tayo ay hindi nakaunawa sa mga bagay na yun, hindi natin alam na dapat pala yun ang ating ginagawa, paggawa ng mabuti. At hindi rin natin alam na dapat nating hanapin ng Diyos instead na tayo ay gumawa ng mabuti, nagsilis tayo ng landas at nagpakasama. So, ito yung simula ng pagkakasala. Kaya nga sa atin, nangyari sa atin lahat ito nung panahon na tayo ay babagong nagkasala. Natatakot pa tayo. Para bang takot tayo nung unang kasalanang nagawa natin. Sabi ng mga nagtuturo din sa atin, ang kasalanan daw ay parang triangle na nasa puso natin. Nung unang nagkasala tayo, ang triangle ay umiikot. Yung puso nating malinis, pag umikot yung triangle na yan sa loob, unang ikot niya, masakit yan. Kasi may 3 talim yung triangle na yan. At kada gawa natin ng kasalanan, ikot yan ng ikot. Kaya yung unang attempt nating kasalanan, siguro natatandaan pa natin yung iba yung pwedeng hindi na rin sa tagal na. Pero yung unang gawa natin na kasalanan, talagang parang nakukonsensya tayo, natatakot tayo, para bang kinakabahan tayo. So para ba yung puso natin ay nasusugatan kada ikot ng ngayon sa patuloy natin ng paggawa ng masama. So yung triangle sa puso natin, ikot na lang ng ikot hanggang sa
naging maluwag na lang yung daanan niya at kahit gumawa tayo ng kasalanan para bang hindi na tayo nakokonsensya. So, mayroong mga gano'ng senaryo. Kaya nga sa atin yung kasalanan sa unang pagkakataon, talagang natatakot tayo. So, yung mga bata natin, sabi ko nga, hindi sila makasalanan. Pero pagdating sa panahon na sila ay mga nagsilaki at tapos hindi nila inunawa yung mga bagay pagdating tungkol sa ating Panginoon o hindi natin hinanap ang Panginoon at sa halip dumis tayo ng landas at napakasama, hindi na tayo gumagawa ng mabuti. So, dito nagsisimula tayong magkasala. So, ang kasalanan pala ay yung hindi pagkaunawa at hindi paghanap sa Diyos. Kasi pag alam mo na naunawaan mo kung sino ka, kung paano ka nilikha, originally alam mong dapat sana mabuti yung ating ginagawa kasi doon tayo nilikha ng ating Panginoon. Kaya nga sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, tatandaan natin, si Eva at si Adan, wala silang kaunawaan pa kahit grown up na sila, fully grown na sila. Wala silang kaunawaan. So, nagsisimula sa pagkaunawa. Kaya nga yung choices natin, kung tayo nakakaunawa na, intindihan natin yung alin yung mabuti at masama. Yun yung stage na counted na yung ginagawa natin sa harap ng Panginoon na tayo ay nagiging makasalanan. Pero yung mga bata natin, yung mga young ones natin, pag hindi pa nila alam na yung ginagawa nila ay kasalanan, so hindi pa yung counted sa harap ng ating Panginoon. Tinaturing ng Panginoon na sila ay wala pang kaunawaan tungkol. Kaya nga yung mga disabled, yung mentally ill, walang kaunawaan yan tungkol sa mabuti at masama. Kaya para silang bata. Sa kanila yung kaharian ng langit. Pero tayong mga nakalagpas na sa mga panahon ng bata at nagsitanda na tayo. So tayo'y lumaki at patuloy na nagkakasala na. Kahit anong sinong tao sa panahon ngayon, lahat ay nagkakasala. At malalaman natin sa susunod na pag-aaralan natin kung sino yung umaalipin sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa atin, pag tinabi natin tayo ay hindi nagkakasala, tayo ay sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. At sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat na ay nagkasala, walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yung kasalanan ang siyang nagiging dahilan para hindi natin maluwalhati ang ating Diyos. So, tandaan natin, ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay siya yung nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya nga sa atin, pag hindi na tayo nakakabot sa kanyang kaluwalhatian, hindi na natin siya nag-glorify. Ibig sabihin ay naging makasalanan tayo. Kaya ngayong pagkakasala natin ang nagiging dahilan kung bakit hindi dinirinig ng Diyos yung panalangin natin, kung bakit niya rin tayo malayo sa Kanya. So yung kasalanan ang naging dahilan kung bakit hindi natin kayang abutin yung kaluwalhatian ng Diyos. So alam natin na ito ay nagsimula sa Garden of Eden, kaya nga kung hindi naluluwalhati ang Diyos sa atin, hindi siya natutuwa. Tulad din ni Eva at ni Adan, nawalay sila sa atin. O mawawalay tayo sa Diyos tulad ni Eva at ni Adan. So si Eva at si Adan, nung pinag-aralan natin yung tatlong uri ng kamatayan, hindi naman agad sila namatay nung sila'y kumain. So umabot pa ng 930 si Adan bago siya namatay physically. Pero immediately nawalay sila sa Diyos. Ito yung tinatawag ng spiritual death. Kaya nga, so sino man magkakasala ngayon, sila ay nawawalay sa Diyos. So, nalalayo. Kaya nga yung paningin ng Diyos ay yung pandinig niya ay sarado sa mga taong nakakagawa ng kasalanan kahit anong panalangin natin para bang hindi niya tayo pinakikinggan dahil sa kasalanan. Kaya nawalay din tayo sa Kanya. Malayo tayo sa Diyos. Yung ibig sabihin, wala yung presensya ng Diyos sa atin. Kaya nga kung tayo ay patuloy sa pagkakasala, tiyak na hindi natin mabibigyan ng kaluwalhatian. We cannot glorify our God dahil nga
sa kasalanan. So, minsan pakiramdam natin na hindi tayo nagkakasala. Para marami na rin akong nakausap na sabi nila, dito lang ako sa bahay para hindi ako makagawa ng kasalanan. So, wala pong taong hindi nakakagawa ng kasalanan. Pag sinabi mo hindi ka nagkakasala, sila lang. Para bang ikaw ay matuwid. Ginagawa natin sinungaling yung sarili natin. Sabi po sa 1 John 1:8, sabi rito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, yun yung maliwanag na sinabi ng Biblia sa atin. Kaya nga kung tayo para bang nagmamalaki, wala tayong kasalanan, sila lang yung nagkasala. So, isipin natin na alam ng Diyos yung ginagawa natin. At alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. Kaya nga, kung meron tayong iniisip na masama at meron tayong ginagawang masama, alam ng Diyos yan. Kaya nga sa atin, huwag nating sabihin hindi tayo nagkakasala. Kasi ang tawag sa atin ay ano, wala sa atin ang katotohanan. Dinadaya natin ang ating sarili. So, maraming pagkakataon na nagagalit tayo sa mga taong dumadaya sa atin. At maraming instances din na gusto mong sakalin yung mga taong nandaya sa iyo. Gusto mong bugbugin. Pero once na sinabi natin tayo hindi makasalanan, ang tanong, bakit hindi mo naman binubugbog yung sarili mo? Kasi dinadaya mo pala yung sarili natin. So, sa atin, mahalaga na makita rin natin yung sarili natin bilang isang makasalanan. Kasi nga, kung hindi natin kikilanlin yung kasalanan, nagmamalaki tayo sa Diyos. At pag hindi mo inamin na ikaw ay makasalanan o ikaw ay nagkakasala, hindi mo kailangan ang Panginoon sa buhay mo na namatay sa cross. Kaya nga dito sa atin, pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, ang sabi, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, wala sa atin yung puro kasinungalingan yung nasa atin. Kapag sinabi natin tayo ay hindi nagkakasala. So, alam natin na lahat ng tao ay makasalanan. At pag hindi natin ito inadmit sa sarili natin, hindi rin natin kailangan ang Panginoon sa buhay natin. So, kung bakit natin ito pinag-aaralan? Para makita natin yung sarili natin. Para makita natin na kailangan din natin ang Panginoon sa buhay natin. Kasi once na tayo ay hindi napatawad sa ating kasalanan, so talagang kapahamakan yung darating sa buhay natin. So, mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ito kasi yung nagtuturo sa atin kung sino tayo. Ito ang sabi nga, ang Biblia nagtuturo ng katotohanan, nagpapabulaan ng mga mali. Kaya nga tayo, kung meron tayong natanggap na maling aral, especially sa panahon na mga bata ay minama ng kasalanan. So, pabubulaanan po yan ng Biblia at nababasa naman natin na ang Biblia talaga nang sabi hindi dapat pagbayaran ng anak yung kasalanan ng magulang. At sinabi rin lahat tayo ay magkakasala dahil nagkakaroon tayo ng kaunawaan. Kaya nga yung kaunawaan ay nagdadala rin sa atin o nagbibigay din sa atin ng pag-asa para makita natin yung dapat nating gawin upang tayo ay hindi maparusahan ng ating Panginoon. Tandaan natin, merong ikalawang kamatayan sa kabilang lugar ng mundong ito. Ito'y sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay hindi natatakot sa hell o hindi tayo natatakot sa kaparusahang walang hanggan, so kayang-kaya nating sabihin na hindi tayo nagkakasala. So mga kapatid, nagkakasala tayong lahat. I-admit natin. At kailangan natin ng Panginoon para bang pag i-deny mo na meron kang sakit, hindi mo kailangan yung gamot. Parang ganun lang. At mamamatay ka dahil sa iyong sakit kasi ayaw mo uminom ng gamot. Hindi mo kailangan ng gamot. So, ganito rin. Pag i-deny natin yung ating kasalanan, hindi mo kailangan yung
tagapagpatawad ng kasalanan at mamamatay tayo sa pagkakasala na hindi tayo napatawad nung magpapatawad sa atin. Kaya nga ang Panginoon ay napakabuti niya sa atin. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikilala natin din ang Diyos. So, hindi lamang sa pamamagitan ng creation natin makikilala ang Diyos. Sa pamamagitan din ng kanyang special revelation. Ito yung banal na kasulatan, iniwan niya sa atin. Kaya nga pag hindi natin natagpuan ang Diyos, hindi natin hinanap ang Diyos sa anumang paraan, through creation o through special revelation, so isang malaking kasalanan to sa atin. Sa mga kapatid, sa susunod, sa episode 30, pag-usapan natin yung sino ba yung maalipin sa kasalanan. Ano yung mga bagay na pinagmumulan ng mga kasalanan. So, pag-usapan natin ito sa susunod na episode at hopefully sa maiksing video na ito, nakita natin na kung paano tayo nagkakasala, sino-sino ang makasalanan, at ano yung stage ng mga tao bago siya magkasala. So, again, muli, sa susunod na pag-aaral natin, pag-usapan natin, sino ba ang umaalipin sa isang makasalanan. So, muli, pag-ingatan kayo ng Panginoon at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa pakikinig ng kanyang mga salita. So, ano man ang ginagawa natin, lagi nating luwalhatiin ng ating Panginoon. Palain po kayo ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.